Kung sinabi ng kaaway mo ang gagawin nila sa'yo, ang magagawa mo man lang ay makinig sa kanila. Hindi ko alam kung kailan naging normal na paulit-ulit kang sinasabihan ng kaaway mo. Isang kaaway, hindi lang basta-bastang kaaway. Hindi yung kaaway na bigla na lang sumulpot. Isang kaaway na matagal mo ng kalaban. Daan-daang taon nang lumipas. At pagkatapos ay sinasabi nila sa'yo kung anong gagawin nila sa'yo. Tapos hindi mo sila pinapakinggan. Basta patuloy mo lang na binabaliwala yon. Kahit na nakikita mo nang bumabagsak ang lipunan mo. Ipinakita ko na sa iyo ang nangyayari sa UK at Paris. Kamakailan, nagkaroon ng kaguluhan doon. Kahapon, nagkaroon ng kaguluhan sa Brussels, Belgium. Nangyayari ito kahit saan sa mundo. Sinasabi nila sa iyo ang gagawin nila. Ang pinaka-epektibong komunikasyon ay makinig. Ibig kong sabihin, doon mo malalaman kung nagsisinungaling ang isang tao o hindi siya nagsisinungaling. Tugma ba ang kanilang mga salita sa kanilang mga gawa o hindi? Pangalawa na yon. Pero ang pinakauna ay makinig ka sa kung ano ang ginagawa ng iyong kaaway. Makinig ka sa sinasabi sa iyo ng iyong kaaway. Ganitong paraan. Meron talagang libu-libong ganitong mga video, okay? Literal na libu-libong ganitong mga video. At hindi ko pa inuulit ang sarili kong mga video. Sige, patuloy lang lumalabas ang mga ganitong video linggo-linggo. Napakarami. Pakinggan mo ang babaeng ito. Sa mga leader ng kanluran, tapos na ang panahon ninyo. Nawawala na ang inyong mga hangganan. Anong mga nararamdaman? Alam nila. Anong ibig nilang sabihin kapag sinabing unti-unti nang nawawala ang inyong mga hangganan? Ito ang ibig nilang sabihin kapag sinabing unti-unti nang nawawala ang inyong mga hangganan. Ito ang pares. Hindi taga-Paris ang gumagawa nito. Tingnan mo, unti-unti nang nawawala ang inyong mga hangganan. Ang mga taong ito ay merong. Naririnig nila. Hindi na sila darating dahil nandito na sila. Nasa loob na sila ng inyong mga hangganan. Nasa inyong bansa na rin sila. At kahit na nangyayari na ito, meron pa rin tayong mga tao na hindi ito nakikita. Alam mo na ang plano at ginagawa ng mga kaaway mo dahil sinasabi nila ito. Nasasaksihan mo na ang pagtupad ng mga plano nila sa harap mo, real time. May mga tao pa ring nagsasabing walang mali, panatismo ng galungkanan. Si Tommy Robinson daw ang problema. Hindi mo ito kayang imbentuhin. Pasensya, yan ang sabi niya. Tuloy tayo. Ang sakit mo ay hinihigop palabas at ang pagkakaisa ng Islamikong kapatiran ay nabubuo. Nanghako na ang mga anak ng Islam na ang labang ito ay laban ng tagumpay o pagkamartir. Paparating sila para labanan ka hanggang kamatayan. Isang hakbang na lang tayo mula sa, alam mo na, Diyos ko. Tinatanggihan namin ang mga watawat ninyo. Nagsimula na ang panawagan sa jihad at malapit na kayong sumunod. Hindi niya sinasabi yan sa Mogadishu. Hindi niya sinasabi yan sa Islamabad. Hindi niya, ganito sila kakapal ang muka. Sabi niya yan sa Copenhagen, Denmark. Pwede akong sa aya. Maisip mo ba na may Nazi na tatayo sa gitna ng London? Sa Piccadilly Circus o Times Square noong unang bahagi ng dekada 40 at magsasabi, alam mo, bago pa ang 1,900 at 33 ito ang gagawin namin. Ito ang mangyayari. Pupunta kami at gagawin namin ito. May isip mo bang mangyari yon? Hindi. Ang mga British at American na makabayan ay siguradong, pero nangyayari ito ngayon sa kanluran. Pagpipistahan ka! Alam mo, kung ikaw ay Kristiyano, Hudyo, Hindu, o ateista, Oh, ako rin. kung naniniwala ka sa iba maliban sa Islam, para sa'yo, ang babalang yan. Hindi nila ito tinatago, malinaw na malinaw. Paparating sila para sa'yo. Nagkakaisa sila. At gusto nila, alam mo na, yan ang layunin nila. Gusto nilang ipalaganap ang Islam sa buong mundo. Alam mo, gusto nilang gawing iisa ang reliyon ng mundo. At iyon ay relihiyon ng demonyo. Relihiyon ng kapayapaan. Paulit-ulit na nilang sinabi sa atin, aalokin ka nilang palit ng relihiyon o hihingan ka nila ng buwis na jizya o papatayin ka nila. Tatlo lang ang pagpipilian kapag sila ang kaharap mo, okay? Walang huwag kang mag-alala tungkol dyan. Kaya palagi akong panig sa mga Hudyo dahil alam nila kung ano ang kinakaharap nila. Kahit ano pang paniniwala mo, ateista, Kristiyano, Hudyo o Hindu, dapat tayong magkaisa laban sa paparating na kapahamakan. At ano ang gagawin natin? Ginagawa ng mga magulang sa kanluran na papuntahin ang anak nila
sa mga kaganapang may Islamistang propaganda kung saan nagdadasal sila. Huwag mong gawin yan sa mga anak mo. Huwag mong gawin yan sa mga anak mo. Tingnan mo ito. Maging katulad ka ng batang yon. Hindi bumaba. Pati yung teacher, grabe. Tingnan mo yung teacher. Pati siya bumaba. Mga walang hiya talaga. Walang hiya. Tingnan at pakinggan mo sila. Pamamaraan ng propeta, tatawagin kang ekstremista, fundamentalista, terorista. Bakit? Dumating ang Islam upang takutin ang lipunan at ideya ng prokata. Kung hindi, ano ang patunay na ang ating relihiyon ay totoo? Kung totoo ang Islam, dapat itong mauwi sa tunggalian. Dapat may banggaan ng sibilisasyon at ideolohiya. Dapat mayroong banggaan. Hindi nga ito usapin ng mapayapang ebolusyon. Halimbawa, sabihin na lang natin na nauubos ang mga puti, Kristiyano, ateista at secular, at hinihintay lang nilang mawala tayo dahil mas mabilis silang dumami. At pagkatapos, alam mo na, pagsapit ng taong 2,130, Muslim na ang buong Europa. Alam mo, parang dahan-dahan lang itong nangyari. Hindi ganoon ang mangyayari. Magkakaroon ng alitan at banggaan. Parang sinabi ni Karl Marx tungkol sa komunismo. Walang mapayapang paglipat mula kapitalismo papuntang sosyalismo. Wala talaga. Kailangan talagang magkaroon ng revolusyon. Habang natutuklasan natin, pinapabagsak ng mga sosyalistang demokrata ang ating bansa. Patuloy nilang ginagamit ang pera ng ibang tao. Pinapatay nila ang inobasyon. Pinapatay nila ang produktibidad. Pinapatay nila ang mga bagong paraan ng pagpapalago ng iyong ekonomiya o ng iyong GDP. Tingnan mo ang UK at kung anong nangyayari sa Europa. Hindi maiwasan, nauubos din pera ng iba sa huli. Pagkatapos magigising ang mga kapitalista at tatanungin, ano ang ginawa ninyo? Kung mananatiling buo ang ating demokrasya, pareho lang ito sa Islam. Walang magiging mapayapang paglipat. Darating talagang punto na kailangan ninyong tumindig at magkakaroon ng tunggalian. At hindi ko alam kung kailan. Hindi natin alam kung kailan mangyayari yon. Mayroon akong magandang video para sa'yo. Ipapalabas ko yan sa'yo. Bibigyan ka niya ng malinaw na timeline. Hindi kailanman magtatagpo ang Islam at anumang hindi Islam tulad ng sekularismo, demokrasya o kalayaan ayon sa pamahalaang Britanya. Napagtanto na nila ngayon, kaya ang budget nila para sa Prevent Scheme ay nasa 150 milyon na. Kung pag-uusapan mo lang ang terorismo, MI6. MI5 GCHQ umaabot sa humigit kumulang 650 bilyong libra ang kanilang taunang budget. Kailangan natin. Narinig mo ba yon? Napagtanto na ng gobyernong Brito nito. Mukhang luma na ang clip na to. Noong panahong yon, sinusubukan pa ng establishmentong Brito na maghanap. Sinusubukan pa nilang lumaban kahit kaunti. Kaya tinaasa nila ang budget ng mga organisasyon kontra terorismo. Pero pagkatapos, tinamaan sila ng woke mind virus. Kaya ang ginawa nila, sabi nila, kailangan nating maghanap ng balanse. Simula nating isama ang ilang mga taong far-right doon din. At mula noon, bumaba na ang bilang ng mga ekstremista, ang bilang ng mga Muslim na ekstremista. Dati ay 70% ito. Dati, puro Muslim ang ekstremista sa terror watchlist ng UK. Ngayon, 70% na lang ang Muslim. At sinong ipinalit nila? Nagdagdag sila ng mga bagong kategorya tulad ng cultural nationalism. Ibig sabihin gusto naming mangibabaw ang mga British na halaga sa aming mga pulisya. Gusto naming ibalik. Gusto naming ilagay ang mga British na halaga sa unahan ng lahat ng bagay. Kaya yon ay isang anyo rin ng ekstremismo. Kaya ganoon nila ibinaba ang porsyento. Kaya ang punto, kahit na ang British na pamahalaan o ang institusyon ng British na estado ay lumalaban, wala talagang paglaban. Unti-unti na nawawala ang paglaban. Tingnan mo sila. Para magkaroon ng takot sa puso. Kasi kailangan maipakita ang kanilang dominasyon. Hindi mo agad makukuha ang dominasyon, kailangan mo itong patunayan. Pakistani ang lalaking ito. Hindi niya tinatanggap yon. Sumikat siya sa Pakistan dahil sa kanyang ekstremistang pananaw. At kasama niya ang lalaking ito. Sinasabi niya, alam mo, hindi basta ipapasa ng mga puti ang kapangyarihan sa iyo. Kailangan mong ipaglaban ito. Iyon ang inihahanda nila para sa kanila. Isa akong ininyero. Kailangan itong ihulma. Isa pa, syempre, tradisyon din mula sa parehong sahih na Sahih Bukhari. Ayon kay sugo ni Allah, ako'y pinagtagumpay.
Sa Kabanata 8, talata 60, sinabi niyang maghanda hanggat kaya ninyo at simulan ang digmaan para takutin ang kalaban. Kaya ang pananakot sa kalaban ay, sa katunayan, bahagi ng Islam. Ibig kong sabihin, ito ay isang bagay na dapat nating yakapin at unawain pagdating sa batas ng jihad. Tama sila. Hindi nila ito gawa-gawa. 100% silang tama. Tingnan mo sila, lahat sila may balbas. Lahat sila ay mga taong maraming nabasa. Hindi mo pupuntahan si Bushra Sheikh para mag-aral ng Islam? Pumunta ka sa mga eskular na ito, alam nilang sinasabi nila. Nag-aral ako ng Islam at sigurado akong tama sila. Nagtagumpay ako dahil sa takot. Tara kapag may takot ka kay Allah, natatakot din sa'yo ang ibang tao. Napakalinaw ng Quran. Maghasik ng takot sa puso ng iyong mga kaaway at mga kaaway ni Allah. Ginagawa na nila, paparating na sila. Habang nangyayari yon, anong ginagawa natin at ng mga taga-kanluran? Yung mga woke, pinapadala lang anak nila sa mga mosque nila. Nakakaawa talaga. Sige, ipapatugtog ko itong video. Pakinggan nyo. Sa pagkakaintindi ko, parang 100 taong plano ito at nasa kalagitnaan na tayo, 50 taon na ang lumipas. Tama. Paano na uusad nila? Ano na nagawa nila sa plano? Kung titingnan sa mas malawak na perspektibo, ang Qatar ay isang maliit na bansa sa gitnang silangan na may mas mababa sa 350,000 mamamayan. Maliit na bansa. Ang Qatar ay nagbibigay ng mas maraming pera sa edukasyon sa Britanya, sa edukasyon sa Canada, mas mataas na edukasyon, at sa mga universidad sa Amerika kaysa sa kahit anong bansa sa mundo. Bakit nagbibigay ng malaking pera ang maliit at mayamang bansang ito sa mga universidad ng kanluraning demokrasya? At ito ay para gamitin ng soft power upang impluwensyahan ito. At ang mga taga-Qatar ay may baya. Sa Islam, ang baya ay spiritual na panunumpa sa Muslim Brotherhood. Ang pamilyang maharlika ng Qatar ay sumusunod sa lahat ng relihiyosong kautusan, pasya at fatwa ng Muslim Brotherhood. Sinasabi ko yan kasi maraming konserbatibo ang nakikinig sa akin. Maraming konserbatibong Republikanong Amerikano ang nakikinig sa akin. Kaya naman naiinis ako. Nagagalit ako sa paraan ni Trump na sobrang lambot sa mga taga-Qatar. Ang Qatar, pasensya na, isa sila sa mga pinakamapanganib na bansa. Sila mismo ang napopondo, sila ang nagbibigay ng pera para sa anti-kanluraning pananaw sa ating mga universidad. Lahat ng mga woke na siraulo na nakikita mo sa mga campus ng universidad, lahat sila ay naimpluwensyahan ng pera mula sa Qatar. Nagbuhos sila ng bilyon-bilyong pera sa mga universidad natin sa UK at US. Sa Oxford at Cambridge, nag-invest sila ng bilyon-bilyong dolyar na baryalang para sa kanila. Ang talino ng ideya, kahanga-hanga talaga. Oo nga, bakit ka pa magpapadala ng mga sundalo kung pwede mo namang pasukin ang isipan ng ating kabataan at panoorin na lang ang kaguluhan na mangyari? Ito ang dahilan kung bakit sinusuportahan ko ang Israel. Dahil alam ko na alam ng mga Israeli kung sino at ano ang hinaharap nila. Ito ang dahilan kung bakit naiinis ako. Nagagalit ako at nabibigo ako kapag nakikita ko ang mga konserbatibong Amerikano na dati namang at hanggang ngayon, karamihan sa mga konserbatibong Amerikanong Republikan ay sumusuporta sa Estado ng Israel. Pero may bagong woke right, tulad ni Candace Owens at ng iba pang mga taong ito, naggalit sa Israel. At dahil lang sa nabulag sila ng galit nila sa Israel, hindi na nila napapansin ang totoong issue na ang Qatar, na ang Muslim Brotherhood at ang Ehipto. Itong mga taong ito ang mga kaaway ng ating sibilisasyon. Sige, hindi ito bago. Wala namang bago dito. Sige, hindi ito usapin ng Republican o Democrat o ng US at gitnang silangan. Ito ay usapin ng buong kanluraning sibilisasyon laban sa Islamikong sibilisasyon. Iyon talaga yon. Pag tininan mo sa ganung perspektibo, may saysay itanong, sino ang kalaban natin? Ang Saudi Arabia at UAE sa panahon ngayon, alam mo, lalo na ang UAE, habang mas nagiging kanluranin sila, mas nagkakaroon ng pagkakatulad ang mga interes natin. Nagkaroon ng pagkakataon ng Qatar maging kanluranin, pero tumanggi sila dahil maliit lang daw ang bansa nila. Para sa akin, sila ang pinakamayamang bansa sa mundo per capita. Sa tingin ko, parang ang GDP per capita nila ay mga 100 at 50,000 US dollars. Alam mo na. Kaya mga 117 bilyong dolyar na malaki na gaya ng napatunayan nila. Wala lang yan sa kanila, pero malaki na yon. Kung gusto mong guluhin ang pundasyon ng pinakamakapangyarihang bansa, tulad bang Estados Unidos, 10 bilyong dolyar ay maliit lang yon. Ilagay mo ang ilan sa mga bilyong ito sa Columbia at Harvard, at ayos na. Hindi mo kailangan pumunta sa lahat ng universidad, basta sa ilan lang.
Ayos na, taapos ka na. Sila ang tunay na kinatawan ng brotherhood sa mundo at tinatantiya namin na ginagamit ng mga taga-Qatar ang hanggang $1 trillion na mga ari-arian bilang soft power para bumili ng pabor sa mga universidad, sa ating media, sa ating mga leader politikal para maisulong ang kanilang mga layunin at adyenda. Kaya nangunguna ang Qatar sa pagtataguyod ng interes ng brotherhood na layuning pabagsakin ang mga demokratikong bansa. Kaya binibigay nila ang lahat na nito. Layunin nilang sirain ang kanluraning sibilisasyon. Hindi lang ang mga demokratikong bansang di nila pinapansin. Ang Pakistan at Bangladesh, parehong demokratiko at bahagi ng kanluraning sibilisasyon. Iyan ang mahalaga at nais nilang sirain. Walang muwang. Iniisip ng marami na sila ay mabuti at gumagawa ng magagandang bagay at pinupundohan ng ating mga universidad. Pero sa totoo lang, binabago nila ang diskurso sa kanluran. Sa mas malawak na pananaw, ang Hamas, sangay ng Muslim Brotherhood sa Palestina, ay layuning wasakin ng Israel at kanlurang demokrasya. Ang Hamas lalaban sa mga Hudyo, pero isantabi muna natin yan sandali. Isantabi muna natin yan. Kalimutan muna natin ang mga Hudyo. Gaya ng sinasabi ko, kung gusto nating pigilan ng Russia, kailangan nating armasan ang mga Ukrainian. Kung ayaw nating masangkot ang ating mga kabataang lalaki sa digmaan laban sa Russia, armasan natin ang mga Ukrainian. Ibigay natin sa kanila ang lahat ng kailangan nila. Gaya ng sinabi ni Churchill nung ikalawang digmaang pandaigdig, bigyan mo kami ng mga kagamitan, tatapusin namin ang trabaho. Ganon din, bigyan mo ang mga Ukrainian ng mga kagamitan at sila ang tatapos sa trabaho. Ibig sabihin, ang mga Baltic gaya ng Estonian, Latvian at Polish, hindi na kailangang makipagdigma sa Russia. Ganon din kung gusto mong mapigilan ng kalaban na ito ang mga Islamist, ang mga jihadist na may balak sakupin ng kanluran, gaya ng paulit-ulit nilang sinasabi araw-araw, kailangan nating pangalagaan ang Israel. Mas malalim pa ito kaysa basta alaga sa mga Hudyo, parang yung mga woke na galit sa Israel, na tinatawag nilang Israel Drainage Syndrome. Mas malaki ito kaysa Israel. Interes natin, ibig kong sabihin, interes ito ng kanluran at ng sibilisasyong kanluranin. Mahalaga sa atin na mapanatili ng Israel ang posisyon nila. Kaya sa loob ng 78 taon ipinagtanggol ito ng kanluran. Bakit tayo nagbabago ng paninindigan na yon? Bakit? May nagbago. Mas naging bukas tayo sa pananaw ng mga Muslim kahit iba naman ang layunin nila. Parang na rin itong pagpapakamatay. Kaya nga sinasabi, gays for Gaza. Bakit mo sila sinusuportahan? Dahil kung magiging Gaza ang Israel, lahat ng homosekswal ay tatapon mula sa mga bubong. Parang gagawa ka ng pangalawang Afghanistan, yung Afghanistan ng Taliban. Bakit? Ayaw pa rin nilang makinig. Tipikal na mga woke na kanan. Tama, malaki ang Amerika. Pero yan ang unang hakbang. Hindi nila makita yon kasi nagdurusa lang sila dahil sa galit nila sa Israel. Pero sa totoo lang, galit sila sa mga Hudyo. Galit sila sa Israel kung anuman. Papayag pa silang makipagsabwatan sa mga Islamist. Kaya itong mga woke na kanan, hindi naman sila nalalayo sa mga gays for Gaza na tao. Laban sila sa demokrasya, seksista, nais alipinin ang mga babae, patayin ang mga bakla, at tanggalin ang karapatan ng mga relihiyosong minorya. Pinatay ng Hamas ang mga mamamayang Amerikano at Briton noong 7 ng Oktubre. Dinukot nila ang mga ito. Nakakagulat, ang mga pinakamahusay na universidad tulad ng Ivy League sa US, Oxford at Universidad ng London sa UK ay lumalabas na. Ilan sa pinakamatalino at pinakamagagaling na kabataang mamamayan ng mga demokrasya at sinusuportahan nila ang Hamas. Sinusuportahan nila ang mga anti-demokratiko, bastos na terorista na sumusunod sa kultura ng kamatayan, na gustong wasakin ang demokrasya, na gustong sirain ang Britanya, Pransya, Italia, Alemanya, Canada, Australia at Estados Unidos. Ikinikintalang radikal na kaliwa sa mga kabataan ang ganitong alyansang pula at berde na nanghingibabaw sa maraming magagaling nating universidad. Dahil lees ng radikal na kaliwa at ng mga Islamistang wasakin ang hegemonya ng kanluran, nagkaroon sila ng kakaibang pagkakaisa na tinatawag na pula at berdeng alyansa. Ang mga intelektual natin na impluwensyahan ng pera ng Muslim Brotherhood ay tinuturuan ang ikalawang henerasyon ng mga mamamayang kanluranin na sirain ang sariling bansa at kultura. Nakakabigla. Aba, masasabi mong magaling ang ginawa ng mga Islamista. Mahusay talaga. Alam nilang hindi nila kayang talunin ang kanluran sa militar. Kaya sinabi nilang subukan ng ibang paraan. Henyo ito. Masamang henyo at nakakaawa rin. Nakakaawa sa panig natin.